So dito po tayo maglalakad-lakad. Maganda sana dun banda, may tulay dun eh. Golf course yan dyan, Papa? Oh, sakit. Ano? Pulikat? Pagka summer, dito po kami banda nag-barbecue. Kasi marami din siyang mga ano, ayan o, kagaya dyan. Bungad pa lang may barbecuehan na. Doon sa kabila meron din. Andun din Pero yung madalas namin pinupuntahan, yun, yung may pine tree doon sa dulo. Maganda dito magtambay pagka may mga dahon-dahon na. Kasi trail to ito trail to. Pwede magbike, pwede mag-jogging. Tawid yan doon hanggang sa kabilang park ng Rick Hansen. Pinuntahan namin last time. Pero itong area na to, wala sila dito playground. Mga slide, swing na pa na. Kasi parang ano lang siya. Ganyan lang. May mga picnic table. So, ganyan yung mga kabahayan diyan, Ito lang yung park na malapit-lapit sa amin. Tapos, kung ito naman, diretsuhin mo tong trail na to, papunta naman yan dun sa south. So, may tulay dun, pwede mo siyang baybayin. Yan, may mga nag-walking. Yan, may nagba-bike. May crow. Morning. Diba? Maganda dito, May ihawan. Parang bago to. Bago to. Hindi Ganyan na yan dati. Yung lamesa. Maganda dito tumambay. Ayun may gansa. May goose, ayun Ito yung lake na to. May nagkakano dito. Kaso lang ngayon kasi, syempre medyo malamig pa. Yung mga nagsiswimming muna dito, yung mga goose. Minsan may makikita ka ditong beaver Itong ibon, no? Lakad-lakad tayo dun pa hanggang dun, Diba grabe, no? Yung ganto, ang lawak-lawak ng park pero halos walang taong dumadaan. Kasi, sa bagay, maaga pa kasi tsaka Tuesday ngayon ng umaga. Kaya wala masyado tao. Alin? Nasira, no? Ano kaya yan? Yung mga, pala dito, yung mga puno dito, nilalagyan nila ng parang band na meron siyang pang pest control na gamot. Kasi, ang mga kahoy dito, nagkakaroon siya ng mga, yung peste na mga uod. So, pagka nabahaya ng uod, yung mga dahon-dahon dito, namamatay yung branch na yun. Kaya yun, piniprevent nila na bago siguro magkaroon ng dahon, parang nilalagyan na nila ng mga gamot yung puno. Ano yun pa? Nilak na yung sasakyan? Ayaw nga. Ano yan, Cam? Baka tong? Baka. Dati, dito yung nilalakaran namin hanggang dun sa kabila. Kasi yun ang daming mga tao dun. Ano yan laruan nila ng cricket. Dun sa side na yun. So, pwede ka maglakad-lakad hanggang dun. Kasi meron din mga,
ano dyan eh. May tulay din dyan. Pwede kang tumawid hanggang dun nga sa may kabilang park. Yung Rick Hansen. Ha? Sa hirap ng buhay daw ngayon pa sa Pinas. Pagka-Canada na lang daw ba yung ano, or pag-a-abroad. Hindi naman pagka-Canada lang. Pag-a-abroad na lang daw ba yung sagot sa kahirapan? Sa tingin mo? Depende kung wala kang negosyo dun sa Pinas, wala ka talaga. Magsugal talaga pag-apply sa ibang bansa, no? Oo, katulad sa mga tulad natin. Nga. Kung gagastos ka lang naman ng hindi naman ganun kalakihan, why not, 'di ba? Mag-ano ka? Try talaga na mag-a-abroad. Sa bagay talaga ngayon sa atin, parang yun na lang yung naging ano nila. Yung naging paraan nila para makaahon sa hirap. Kahit yung mga ano ko, yung mga pinsan ko, talagang ano sila, yung mga kumukuha sila ng mga courses na yung mga skilled pag-welding, mga ganun. Kasi yun yung mabenta, 'di ba? Yung isa na sa anong trabaho nun? Nag-welding yung dating pinsan ko eh. Nasa Japan na. Tapos yung iba naman, sabi nga dapat mag-aral ka na lang sa TESDA, maging mekaniko, mga ganun na lang o kaya iba pang mga mga skilled na trabaho na sa tingin mo ay oo, sa tingin mo ay magiging o kaya yung pagiging butcher nga pala. Yan, mabenta din yan dito. Tsaka sa ibang bansa din. Dadong, anong tinitingnan mo? Kasi si Dadong, minsan, pag napunta po yan dito, ano yan, tumitingin-tingin po ng yung mga pugad. Ito, akyatin to kasi daanan to ng, yan, daanan to ng bike. Dito tayo sa tuktok. Inaakyat ko to dati. Overlooking pala dito, no? Ang ganda. Ayan pong building na yon. Ayan. Kanya ng RCMP yan. Yung Royal Canadian Mounted Police. Ayan. Diyan nagtitrain po yung mga police namin dito sa Regina. So, ito yung trail na to. Minsan yan, nagja-jogging yan dyan yung mga nagtitraining. Sarap ng swimming ng mga goose pa, oh. Alam niyo po, kahit na ganito ka tirik yung araw, malamig siya. Ang sarap ng hangin pagka yung gantong humahampas sa mukha mo. Sarap sa pakiramdam. No, paano? Bukas pag maganda ang panahon, maganda tayo. Gagawa tayo ng plant box. Ay, opo. Para makapaglinis na tayo doon sa... Ayusin namin yung garden bukas. Kasi maganda yung panahon. Nasa 20 ata yung panahon, ay yung weather bukas. Wish lang natin na maganda. Hindi, walang ulan. May mga nabili na kaming kahoy. Mga... pang plant box. Ano siya? Lumang mga kahoy. Pinick up nila ng isang araw yung kahoy na binili nila. $80 lang pero ang dami na. Kasi hindi ko sure kung used na ba yun pa. Used na siya pero malaking tipid dahil maganda pa siya. Tapos parang wala siyang, alam mo yung dinaanan ng pako or screws, ganyan. Mayroon din naman. May iba? May mga pako siya. Tsaka yung iba siguro hindi niya na tinanggal. Pero okay lang din naman kasi plant box lang. Plant box lang naman. Babaon mo lang naman sa lupa yan eh. Ay, ayun pala. Andun na side na yun. Ano yan dyan? Football field. Ayan no. Baseball. Oo. Football field yung naandun. Ayan no. So pag itong summer, marami yung mga naglalaro dyan. Mga estudyante. Pababa tayo.
Dito ako dati naglakad na hanggang dun sa kabilang park. Inabot ako ng 1 oras. Kailangan na maglakad na. Inabot ako ng 1 oras kasi wala na akong kumbaga yung daan, wala akong shortcut para bumalik. So, kailangan ko siyang ikutin. Kaya inabot ako ng mahigit 1 oras. Diyos ko, parang hingal na hingal ako pag balik ko ng bahay eh. Si Lolo bumalik na naman. Diba, dyan kami nagba-barbecue. Kaya yung side na yan, oh. Ganda. Morning again. Morning again daw. Summer na talagang sarap lang maglatag dito. Oo. Kung summer na. Sa bagay kahit ngayon, pwede na dyan, oh. Oh, dyan, oh, na area. Pwede ka na maglagay dyan ng banig. Tsaka tumambay kasi nasa ilalim naman ng pine tree, eh. Ang sarap, no? Maglakad-lakad. Yung mainit yung araw tapos malamig. Sila Lola lalakad. Upo tayo. Yan, upo muna tayo dito saglit. 9:40 pa lang ng umaga. Magbabasa po muna tayo ng comment sa latest na video po namin. Sabi ni Rebecca De La Rosa, sabi niya, ang affordable naman ng bahay dyan dito sa Vancouver, 1.5 to 2 million halaga niyan, depende sa lugar. O kasi, ito yung video po na kaka-upload lang namin, yung bahay nila Dennis, tsaka ni Ai. 325, no? So, sa Vancouver daw, yung ganong klase ng bahay, depende sa lugar, umaabot ng 1.5 hanggang 2 million. Grabe, no? Ilang, ilang fold. Parang ina-imagine mo kung paano mo bayaran yung 1 million nga eh. Grabe, ang mahal. Oo nga. Kasi, syempre, Vancouver yan eh. Mahal naman talaga yung housing sa Vancouver. Tsaka, syempre, mataas yung cost of living kasi dun. Pag ako may bahay na 1.5, proud na ako niya. Oo naman. Syempre. Siyempre mo, dito sa amin, yung 300 plus na yan. Oo, mabigat na yan. Kasi syempre yung salary po dito, hindi naman ganun kalaki. Yung minimum wage kasi dito sa ngayon, $14 per hour. So, kung ikumpara mo sa ibang mga malalaking cities, sa ibang probinsya, malaki talaga yung angat nila, no? At sabi ni Godfrey Maranyon, sabi niya, galing, kaya it's easy to get a house in Saskatchewan. Mansion sa SK, maliit na house lang yan sa Toronto or Vancouver. Yung masisave na money pwedeng pang bakasyon sa Toronto, Vancouver, or even US once a year. Oo, yung ginagawa ng iba ganun. Basta summer, ayun, ginagawa basta may panggastos, nagko-cruise sila. Tapos yung iba nagbabakasyon sa US o kaya umiikot sa ibang part ng Canada. At yun lang naman yung nagagawa talaga nila pagka summer kasi yun yung time na makapag relax, 'di ba? Tsaka wala talaga kaming balak kumuha ng bahay. Yun nga, sabi ni Jojo Andaya, sabi niya, sana sa sunod kayo na yung magkabahay. Excited ako makita si Dadong kung anong project niya. Marami siguro magagawa ng magagandang project sa bahay. Yan, sagutin mo. Sagutin mo bakit. Shoutout pala kay Jojo dyan. Jojo Andaya. Ano na lang kami, makiki-project na lang kami sa mga bahay ng tropa. Nagre-rent lang po talaga kami kasi yun nga, unang-una, wala po kaming balak na magstay ng matagal dito. Kumbaga, ang focus namin, magre-retire kami sa Pinas. So,
Kahit sa simula pa naman talaga, Ever yun na since yung pa rin, ano yun namin, na yun na talaga yung balak yung- namin. Kaya ang ginagawa po namin, pag may nasisave, yun, nagsisave na lang po kami para sa future na, halimbawa, pag umuwi kami doon, meron kaming panimula. Kahit sa simpleng pagsisimula sa Pinas, kasi balak namin, simpleng pamumuhay lang pag nasa Pinas na kami. Balak namin, ano lang, yung Progress tiny na. house lang yung gagawin namin. Tapos, kasi 3 lang naman kami. Tapos kung halimbawa naman na si Denise ay, yun nga, mag-aaral ng college balang araw, pwede naman siya dun sa bahay namin sa city at ayun, siguro, punta-puntahan natin lang sa ano, no? Depende na rin sa Oo. kanya. Pag lumaki siya, kung gusto niya bumalik dito, choice niya na yun. Oo nga. Siyempre, for the meantime na nasa poder pa namin siya, Mm. at saka nag-iisang anak namin, parang mabigat ba na mawalay sa'yo kaagad na, di ba? Mm. Iwan mo siya dito or ano. Tsaka alam natin na yung buhay dito sa abroad ay hindi madali pag ikaw lang nag-iisa. At kung kaya na niya balang araw na mag-travel mag-isa, pupunta siya dito, halimbawa bumalik siya, ano niya na yun, decision niya na yun, syempre, di ba? Guidance lang din ng magulang habang nandyan. Pag lumalaki yung bata, pag nasa Oo. tamang edad na, hindi mo na pwede diktahan. Kung ano yan. yung Hindi mo choice na, niya. Hindi mo na pwedeng bawalan kung ano ang mga desisyon niya. Mm. Basta sa kabutihan niya lang. Oo, gag-guide lang talaga ng magulang. Saka choice niya na yan kung saan niya gusto mananatili sa poder namin o mag-explore siya. Mm. Tsaka hindi lang naman po kami yung yung walang bahay dito na mga Pinoy na matagal na. Sa totoo lang, meron po kami mga kakilala na mas pinili po nila yung mag-rent. Unang-una yung rason nila is yung maintenance ng bahay. Tapos, kumbaga parang na-enjoy po nila yung nagre-rent na lang kasi parang kumbaga yun yung nag-work sa kanila, mas tingin nila nakakagaan sa kanila. At Ang reason kasi nila, for example, afford daw nila bumili ng bahay, mag-down. Pero pagdating sa renovation, siyempre ang expenses Additional dito, cost kasi yun. ang expenses kasi dito pagdating sa mga materyales, Mahal. labor, lalo na sa labor, Mahal. napakamahal. Kaya yun ang ibang Rason. na ayaw nila kumuha ng Bahay. bahay. Kasi isipin mo pa lang kapag nasira yung bubong mo, Masiraan hindi ka ng lang bubong. 1,000 Wala, ang 10,000. gagastusin mo. Kung buong buong bubong. Depende pa yan kung gaano kalaki ang Yung, bahay mo. Di ba? mm. Tapos ang cost naman kasi ng materials up and down. Mostly up. Up talaga. Kaya yun ang worry ng iba. Katulad nga ng isa naming tinirahan dati. Na parang nagsisi daw siya na kumuha siya ng bahay. Kasi hindi na siya nakakaipon. Ganito daw yun dati, nung nasa apartment pa daw sila, nakakaipon sila ng malaki. Kasi, kumbaga, may isang utility kasi na libre. So, unlike nung nagkabahay na sila, lahat ng utilities kanila na, tapos, malaki yung sahod nung asawa niya, pati sa kanya, nagsa-sideline pa siya. Pero ang nangyayari, parang break-even lang ang nangyayari sa sahod nila kasi fixed yung babayaran mo sa bahay, utilities up and down din, plus sa mga renovation minsan na, alam mo yun, unexpected na mga gastusin sa bahay. So parang nagsisi sila na bakit kumuha sila ng bahay. Masasabi mo na may privacy ka, malaya kang makakakilos kung anong gusto mong gawin sa bakuran mo, ganun, walang bawal. Oo. Tsaka merong backyard, syempre, parang alam mo yung madali kang kumilos at na-enjoy mo yung space mo. Kaso lang, yun nga, yung kapalit nun is, yung sabi nila, hindi daw sila nakakaipon. Kasi, andun lang lahat. Andun lahat yung sahod nila na pupunta. So, depende naman po yun sa inyo kung hindi naman yun sa dinidiscourage namin kayo na hindi kumuha ng bahay. Nakakatuwa, natutuwa talaga kami pagka yung gayan sila ni Dennis tsaka ni Aileen, natuwa kami na nakakuha sila ng bahay. Kasi alam namin na afford talaga nila, tsaka
biruin mo, malaking success yun para sa kanila na Oo, eventually, ano yan. mapi-PR na sila, tapos yun, nakakuha pa sila ng bahay kahit hindi pa sila PR. Pero yun nga, choice naman ng bawat pamilya yun kung kukuha sila or hindi. At saka unang-una kasi ang ano naman talaga nila na magstay dito Oo. ng matagal. Yun, yung Kaya- rason nila na magstay sila Oo. dito. Kaya yun ang purpose nila, kumuha talaga ng bahay Mm. para sa Sa anak din nila. Kasi katulad din namin, sa sinabi nga namin na wala naman kaming balak na tumagal dito kasi mas gusto ko yung pagtanda ko, mayroon akong ginagawang kahit maliit na bagay, mapa rainy season man or summer. Ako kasi napaka-handyman kasi. Ayoko yung Nai-stuck lang. oo. Lalo na po kung napapansin nyo, 'di ba? Pagka gantong, kahit sabihin mo summer na, ay spring na, ganto, malamig pa din, hindi ka masyadong makastay sa labas. Gaya nito, nakaupo kami dito pero makapal yung jacket dahil medyo malamig. So, summer lang po talaga yung may enjoy mo dito na makagawa ka ng matagal sa labas, tapos makakapagpasyal-pasyal. Pero pagdating po nung fall, hanggang spring na, ikot na naman yun. So, matagal po talaga na most of the time, nasa loob ka lang ng bahay. So, yun, yung parang napag-isip-isip namin na iba talaga yung sa probinsya ka, sa Pinas, na yung tumatanda ka na, alam mo yung free ka na makakagala sa labas At at saka isa pa kasi ang katulad nga sinabi ko sa iyo na pagdating ng retirement age ko, hindi ko na kaya magtrabaho ng katulad sa trabaho ko ngayon na makikipag-kompetensya ka sa mga bata pa. Company kasi kahit nagaano ka nakatagal diyan, hindi ka panghihinayangan yan. oo, Naalisin naalisin. ka. Oo, Kasi big tama. companies yan eh. Big company yan, hindi ka panghihinayangan yan. Wala silang concern dyan sa'yo. Kaya isa din yan ang worry ko na pagdating ng edad na ganyan, hindi ko na kaya makipagsabayan sa kanila. Diba? Tsaka ito pa, marami din po kami mga kakilala na balak din talaga na mag-retire sa Pinas. Oo. No? Oo. Yung mga, Kahit oo. ano din naman. Nag-ano lang po sila, nag-iipon lang talaga sila dito ng pondo para pagdating ng araw, pag umuwi sila sa Pinas, may ipon sila at may magagastos sila, panimula din doon at ayun. Mas preferred po talaga nila na Pinas din sila magre-retire. Kasi yung iba nga, ayun, bumibili ng kapirasing lupa para balang araw patayuan ng bahay nila. Tapos mini farm, yung mga ganun. Marami po kami kakilala na ganun. Hindi lang namin na-interview kasi yung iba ayaw din naman magpa-interview. So, kami yan ang wino-workout ko. Na wino-workout namin yan ni Mrs. na mag-ipon konti. Tapos magpundar doon sa probinsya. Yung farming kasi yung namin yung focus namin. Kumbaga parang sustainable life ba? Yung sa medical, yan ang paghahandaan namin na balang araw, hindi naman natin inaasahan. Ang sakit kasi given na yan eh. Yan kasi talaga yung malaking issue, no? Yung pagdating sa healthcare. Pag tumatanda kasi tayo, kahit sabihin na natin na bawal tayo magkasakit, Oo, dadating talaga yun. Ang katawan natin nagde-deteriorate din. Oo. Kaya kahit anong ingat mo. Intake pa natin ng mga gamot na yan. Ako yung mga supplements. Bibigay yung katawan natin. Kasi ang mga gamot hindi rin naman maganda, lalo na sa kidney natin. Oo. Kasi ang akin talaga, mula nung napunta ako dito, makapag-ipon lang talaga ng pera, tsaka babalik sa atin. Tsaka, ang kinoconsider din namin, okay na rin po kami sa renta kasi hindi naman ganun po kalaki yung binabayaran namin sa renta. Oo. Affordable yung nirerenta namin sa bahay. So, bukod sa affordable, na rin, yung at ease kami kasi sa isa't isa. Kasi yung mga kasamaan ko na yan, yung parang mga magkakapatid na yan. Parang magkakapatid na lang kami.
Ganun. Parang yun yung kasama po kasi namin ng pagdating talaga dito. Yun yung kasama na po namin sa bahay before pa. Nung 2016. Nakasama mo na rin 2013 pa, no? So, ayun, nag-decide na kami yung magkasama sa bahay bago kami dumating, na bago kami ni Dadong kinuha sa Pinas. Nabanggit ko na rin to nung mga Nakaraang previous na video. previous videos. Kaya 3 lang din kami, parang medyo at ease ka rin na may kasama ka sa bahay. Alam niyo kapag wala kayong mga kasama sa bahay, Mahirap napakalungkot din. Oo. Yung 3 lang kayo halimbawa. Katulad din namin katulad sa amin na may minsan hindi mo maiwasan yung ano ba, yung Emergency? Ano? isa pa yun. Hindi yung ano ba, yung karoon ng mga problema, kung ano pa. Iba rin yung may nakakausap ka na kasama mo sa bahay, no? Parang Siyempre, alam naman natin yung kultura natin. Ang kultura natin ay mahilig tayo makipagkwentuhan. Iba rin yung Di katulad yung kultura nila dito na wala akong paki kung Kanya-kanya. sino ka man. kanya-kanya, no? Kita mo, kung mapapansin nyo, tayo mga Pilipino, every time na summer, kasama natin yung mga kaibigan natin. Banding-banding. Pero dito sila pansinin nyo, sila lang mismo. Pamilya-pamilya lang din Sila talaga nga nila. Bihirang-bihira mo sila makita na nag-i-invite sila ng mga friends nila. Mga friends. Kung may special occasion, parang sila-silang pamilya lang din talaga. Kita mo kahit sa mga camping. Sa camping tayo kung sino-sino nakakasama natin. Saka ang dami natin. Dami natin. Oo. Pero sila, good na sila pag Sila lang, 3, minsan mag-anak, 3, 4, ganun asawa, lang. okay na sila. Parang walang friends na dumadalaw. Tayo gusto natin yung maraming kasama para masaya, di ba yung ganun? Mahilig kasi tayo sa social life Hindi yung social na Social, pasosyal yung ganun. Hindi yung pasosyal. Yung pakikisama, ganun. Pakikisama ba? Kasi parang yun na yung pinaka-outlet mo, 'di ba? Na dito naman yun nga, sabi nga namin, 6 months or mahigit ka na palaging nasa bahay. Minsan ka lang din makapunta sa mga bahay-bahay ng mga kaibigan mo dahil busy-busyhan tapos malamig nga. Ang iba sabi travel ng travel, walang ipon, pero okay lang sa amin yun. Alam niyo kung bakit? Basihan nyo na lang yung mga tourist. Nag-iipon sila ng pera para makapag-travel Pang-travel nila sa ibang bansa. Sa ibang lugar. Tayo andito na, ida-drive na lang natin. Bakit hindi pa tayo mag-travel? Mag-explore. No offense lang. Kasi yung pera, andyan lang yan. Makikita natin yan. Basta nagtatrabaho lang tayo. At maayos yung katawan mo. Hanggang malakas pa tayo, mag-travel tayo kapag may chance. Kasi aanhin mo yung pera once na hindi ka na makapag-travel. Hindi mo na kayang mag-travel. Yun nga sabi nila, di ba? Hanggat malakas ka pa, mag-travel ka. Kasi kung may pera ka na at matanda ka na, alam mo yung pagta-travel mo, tutulugan mo na lang yung biyahe. So parang hindi mo na ma-enjoy yung sceneries. Yun. Para sa amin kasi, na mag-asawa, ang memories kasi napaka-laking Importante. bagay. Ang pera kasi hindi mo, yes, kailangan natin, pero parang hindi ko siya kinoconsider na ay, nagkaroon ako ng malaking ipon. Parang hindi memory yun Tsaka parang hindi ka masaya. Anong malaking ipon, di mo lang na-enjoy na, yun nga, hindi ka Napaka-importante ang pera in terms of pagkain, security. security. Feeling secured kapag marami kang pera, di ba? Yung iba, Oo. ganun. Ganun yung feeling. Secured ka na. May security talaga kasi kung doon ka sa part na magkasakit ako, may pera ako, yes. Dudugtungan ang buhay mo. Gagaling ka. Pero ang memories kasi, katulad nga nito, ginagawa namin, nag-YouTube kami. Lifetime to na makikita. Ng anak or apo-apo natin balang araw. Na Diba? kamag-anak namin, pamilya Mga kapatid namin. natin. Kaya sinasama namin sa
sa pagpa-vlog namin ang mga pag-travel namin na kahit dito lang malapit. Ang daming robin, oh. Ang daming robin na ibon dito. Yung pagdating ko dito, accomplishment na yan sa akin kasi may trabaho ako. Nakakapag-ipon ako kahit konti. Yung mga ganung bagay. Nakakapag-provide ako sa family ko. Hindi lang sa family ko, pati sa mga kamag-anak ko. Kahit konti, nakapag-share ako. Kumbaga accomplishment na yan. Sangsa doon lang sa atin dati sa Pinas, ano, na sumasakit lang yung loob mo kapag hindi ka makapag-share na dapat talaga kailangan na mag-share ka. Ano ba to? MMK ba to? Yung tuntuhan natin para namang ano. Kaya nga, ikaw lang naman yun. Yun nga, tara na, magkape na lang tayo mga ka-viewers. Oo nga. Samahan nyo kami magkape. Yun lang po yung ano, na pagkwentuhan natin sa araw na to. Nag-share lang ng konting mga plano sa buhay, tsaka ayun, kwento-kwento ng mga Yung lahat na dali. yung lahat naman na ano na mga nagko-comment na ganito dito sa Canada, lahat yan pinaano namin yan. Binabasa namin yan. At saka binabalance din namin yung kung ano ang dapat at saka pinagkikwentuhan namin, pero hindi lang namin sinishare sa inyo na na parang ganito hindi na kami nagre-reply ba, pero nababasa namin yan yung mga comment ninyo. Ayan, medyo masakit na po sa mukha yung araw. Shout out na lang po sa lahat ng mga viewers dyan at saka sa lahat ng mga Subscribers namin. namin. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta po sa mga videos namin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang. Tsaka pa-like po itong video. Jijo Andaya, bukas kapag maganda panahon gagawa tayo ng project. Project po niya yung plant box. So, lakad-lakad na tayo pabalik dun sa sasakyan. Dahil kami na lang po yung tao dito, wala nang maglalakad gawa ng 10:00 na. Wala pa tayong design, pero tingnan natin kung ano ang magawa natin sa mga kahoy na yun kasi hindi siya mga talagang buong 8 feet. Putol-putol. Kaya pag-isipan ko kung ano ang magandang gawin doon. So, and hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat. Ingat-ingat. Bye-bye. Dito na po kami sa sasakyan.